Panginoon, anumang bagyo ang dumating sa buhay ko, alam ko, malalampasan ko. Dahil nagtitiwala ako sa iyo. Tinawid ka ng Diyos from January to December. Maniwala ka this 2026, itatawid ka rin ng Panginoon. Amen? Hindi madaling sumunod, lalo na kung gusto ng Panginoon ay hindi mo gusto. Pero tandaan, ang gusto ng Panginoon ay laging makakabuti sa iyo. Verse 9, Joshua set up the 12 stones that had been in the middle of the Jordan at the spot where the priest who carried the ark of the covenant had stood. Yon ay nagpapakita na doon mismo sa gitna na yon, huminto ang priest carrying the ark of the covenant. It means fulfillment of God's promise to Israel. Hahawiin niya ang daan mo para may handa ka sa magandang plano niya sa buhay mo. Remember the miracles of God. What is the purpose of the 12 stones? In Joshua 4:7, purpose is to serve a sign among you. In the future, when your children ask you, pag tinanong kayo ng mga anak ninyo, ano po ang ibig sabihin ng bato na ito? That the flow of the Jordan was cut off. Stones are to be a memorial to the people of Israel forever. Ang tawag din po dyan ay stones of remembrance. Meron po tayo sa sariling remembrance or monuments of God's goodness. Ano ba ang memorial stones? The physical reminder of the fulfillment of God's promises. A mark of Israel's official entry to the promised land. Ito po palang pag-cross nila sa Jordan River is a significant crossing para po doon sa promise ng Panginoon. Tanong, ano ba ang mga Jordan River ng life mo na kailangan mong i-cross over? What are the memorial stones of God's goodness in your life? Marami po tayong mga monumento na kabutihan ng Diyos na dapat nating alalahanin sa ating mga buhay. Kasi po yung memorial stones or the stone of remembrance, it reminds us of God's goodness. Empowers you to trust God, not just for old miracles, but for new miracles. Amen? Tapos na po yung nakaraan, pero ini-empower tayo nung mga himala nung nakaraan para magtiwala sa Diyos sa panibagong himala sa taon na ito. Amen? For present miracles. Shout amen sa lahat ng gusto ng mga new miracles. Amen. Lord, ba't sa akin parang wala pang memorial stones? Just wait for it. At magugulat ka na lang. Andyan na yung memorial stones ng buhay mo na every time na maaalala mo, ang masasabi mo na lang, thank you Lord sa kabutihan mo. Ang bawat monument of God's goodness has its own story. Amen? Merong kwento. Yung graduation picture mo, meron niyang maraming kwento. Kwento na nagutom ka sa pag-aaral, kwento na nagsunog ka ng kilay, kwento ng pagluha dahil bumagsak ka, pero at the end of the day, lahat ng mga pinagdaanan mo na masasamang kwento, nagdulot ito ng magandang tagumpay sa buhay mo. Ang buhay na ito ay isang journey. Sa pagtawid mo sa Jordan River, kasama natin ang Panginoon. God did it again. Ang specialty ng Panginoon ay gumawa ng himala. In verse 23, for the Lord your God dried up the Jordan before you until you had crossed over. The Lord your God did to Jordan what He had done to the Red Sea. Ginawa ng Diyos ang ginawa niya sa Red Sea. God did miracles again when He dried it up before us until we had crossed over. Sa lahat ng problema mo ngayong taon, itatawid ka ng Diyos. Hindi lang po nag-iisa si Joshua, marami po silang tumawid. Hindi lang ikaw ang itatawid, lahat tayo itatawid ng Panginoon. Patungo sa kabilang dako ng kanyang pinangako, sa kabilang dako ng pagpapala na inilaan niya sa ating buhay, sa kabilang dako ng kagalingan, sa kabilang dako ng proteksyon. Ang nais lang ng Diyos, tayo'y magtiwala sa Panginoon. Thank you for watching this video, and I know you are blessed with God's message. And if you want to support the ministry of Legacy Generation, andito po makikita